Alright, thank God. Salamat sa Diyos ngayong umaga. Nakakatuwa na meron akong ilang kasama sa aming first batch. First batch namin ay si Brother King, and then yung dalawang taga-Masbate. So, hindi naman makakarating rin yung aming galing sa Bulacan sapagkat ngayon ang araw ng libing ng kanyang tatay. Si Don Dave kasama niya, di ba? At then, si Celas naman ay may baby na, kaya hirap na namin maipon ang aming first batch. But anyway, mamaya po ay tagilid ng aristocrat po kami prepresto mamaya. Gilid ng aristocrat. Tagilid lang kami. And then, sharing lang kami. Alright, ngayong umaga, mag-aanap tayo ng kanyang mga salita at salamat sa tagumpay ng ating operation, ni Ate Juan. Amen. Amen. Isipin nyo ang laki-laki ng bagay na nakuha sa kanya. At sabi ng doktor, yung nakikita daw natin na object ngayon ay maliit lang yun dahil yung mga fluids ay natanggal na. Kaya kung yun tatanggalin kasama pa yung mga fluids, malaking bagay talaga yun. Halos kasing laki ng lungs. Alright, but thank God, tagumpay ng operasyon. Alam mo, kahit na may sakit si Ate Uwa, iniisip pa rin niya yung Masbate kasi nga, gawain ng Panginoon doon. So, nag-usap nga kami ni Pastor Dayaw, papayag siyang tulungan niyang magpastor, subukan niya yung congregation, sama niya yung kanyang love life, at subukan niya roon. And then, meron po, pwede po, okay lang po, kayo ay 30 days na nandoon, isang buwan, meron naman akong 30 na itik doon. Kung 32 yun, may matitira pa akong dalawa. Isang itik ka na. Nagtatawa ka, Pastor, Jomar. Pastor Jomar, Brother Jomar. Pastor na. Okay. Subukan nila, no? And then, nga lang, ang isang bagay, may mga brown out kami doon. May kuryente naman tayo, pero may mga karanasan na brown out doon. And then, sagana yung tubig natin doon. Try. Tapos, kakaawa. Sabi ko nga sa kanya, ang gawain doon, bagamat problema sa manggagawa, ay sila po ang pinakamalabong gawain. Little Jerusalem. Right, mag-aaral tayo ng kanyang mga salita. Are you ready ngayong umaga? Yes! Amen. Thank God sa masigla. Amen. Amen. At salamat po Diyos sa mga kabataang nakaranas na naman ng panibagong retreat, ng panibagong dalaw sa Camp Matalingting, sa Camp Onesimo. Thank God. Di gaya ng unang camp namin, nakatulda lang kami. Ngayon kayo, may higaang kama, may electric fan, nagbiyaya ng Panginoon, nagdagdag pa. Sagana sa kain, puno-puno ng activities, thank God, marami tayong natutunan. Maghanap tayo ng kanyang mga salita ngayong umaga. Sa paggalang ng kanyang mga salita, tayong lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating text sa aklat ng Exodus chapter 1. Parang ako mismo, na-miss ko yung ating mga preaching pagdating po sa Old Testament. Pero I know, I believe na enjoy nyo yung ating mga pag-aaral sa Gospel of the Lord Jesus Christ. New Testament. And then, for a while, aral din tayo ng mga gustong sabihin ng Diyos sa atin kahit sa aklat ng Lumang Tipan. Genesis, ano kasunod ng Genesis? Exodus. Kaya, kung nakita niyo Genesis, yung susunod na libro, Exodus na. Chapter 1 tayo. Sabi po dito, meron tayo dyan, nakapos. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama niya pumunta sa Egypto. Meron tayo makikita rin itong 11 na names, hindi 12. Pero ang tribes ng Israel ay 12. Look at that. Kasama ang kanilang sambahayan.
sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, at Asher. Pero pagka nagbasa po kayo ng King James, that is 11, pero dito meron lamang 10. Silang lahat ay 70. Si Jose ay matagal na nasa Egypto noon. Paglipas sa panahon na matay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang sanunlahi. Ngunit, mabilis ang pagdami ng mga Israelita kaya sila'y naging makapangyarihan at halos mapuno nila ang buong lupain. Lupain ng Egypto po yun. Lumipas ang panahon at nagkaroon ang Egypto ng ibang hari na hindi na nakakakilala kay Jose. Next verse. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nakakaganit tayo sa mga Israelita, sila'y patuloy na lumarami at lumalakas kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at tumangki pa sila sa mga ito. At pagkatapos ay lumakas sa ating lupain. Kaya naglagay sila ng mapapagsik na tagapagkasiwa upang mahirapan ang mga Israelita. Inagawa ng Panginoon sa mga ito ang lungsod ng pito at Ramses, mga lungsod ng bakal ng mga pagkain at kanalitan. Ngunit habang inaapi ang mga ito ay lalo naman dumarami at naninirahan ng mga Israelita at iba't ibang bayan, kaya sila pinatakutan ng mga Egyptian. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalo dahil dito, ang mga Egyptian, balik muna tayo. Balik muna sa 12, please. Ngunit, back to 12 muna. Alright. Ngunit habang inaapi ang mga ito ay lalo namang lumarami at naninirahan ng mga Israelita sa iba't ibang bayan. Kaya sila pinatakutan ng mga Egyptio. Okay, dahil dito, ang mga Israelita ay lalo walang awa. Pinagtapan ng mga Egyptio sa paggawa ng tisa at ang iba't ibang mabigat at gawain buhit. Sa araw, nagtatawag ng Panginoon, sinasira at tuwa ang mga kumadro ng Hebreyo at sinabihan ng ganito, sa pagpapanak ninyo sa mga Hebreya, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyo mabuhay kung babae. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga kumadro na ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol ng lalaki. Dahil dito yung pinatawag sila ng hari at tinanong, bakit hindi niyo pinatay ang mga sanggol na lalaki? Isinisip lang ng mga Hebreya. Mangyari po, iba ang mga Hebreya sa mga Egyptia. Madali po silang mga anak, kaya naisisilang na ang sanggol pagdating namin sa nila. Next. Last 3 verses. Kaya patuloy na dumami at lumakas sa mga Israelita. Ang mga kumadro na naman ay kinalugdan ng Diyos. Wow! 21. Inilay pinagkalugan niya ng mga sariling pamilya. Thank God. Last verse, iniutos naman ng Panginoon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilong-ilo ang lahat ng lalaki isisilang ng mga Hebreya at hayaan namang mabuhay ang mga babae. Tama ba ako? Hanggang last verse na ito. Thank God. Pagtiwala tayo sa Panginoon sa panalangin. Ama sa langit, tulungan niyo po, O Diyos, sa bawat isa sa amin, maunawaan namin ang iyong mga salita. Maging ang iyong likod na gagamitin mo sa pagtuturo sa harap ng mga tao ay magamit ang kanyang labis sa pagsasaysay ng mga katotohanan ng iyong mga salita. Walang labis, walang kulang, at sa aming pag-aaral, ikaw po ang mahayag, matanyag at maluwalhati. Nananalangin naman po kami ng lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kakaupo na tayong lahat. Thank you. Bago tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, it is very common, yan ang lagi kong paborito, na bago tayo mag-aaral ng salita ng Diyos ay gusto kong establish natin ang ating kaisipan doon sa mga pangyayari ng kalagayan ng mga ito. Well, unang bagay ay gusto kong maintindihan natin ang ilang mga gustong sabihin ng Diyos sa atin. Nakalimutan ko, nandito ako, wala akong eyeglass.
hindi ko nalagay sa aking bulsa. Pwede po ba? Una, makikita natin, ang aklat ng Exodus, pwede ba natin ilagay ang ilang mga paliwanag sa ating, yung introduction, may kopya kayo? Hindi na ninyo pinopya. Madalas pag nag-introduction ako, hindi na nila nilalagay yung mga pointers kasi aking alam yun. But kung meron, pwede rin po. You know, na ang aklat ng Exodus ay a kind of book, a profound book that regards good for the theologians, some theology studies. Okay? Is it an introduction? Thank you. Exodus is a book of profound theology. Exodus is classified as historical narrative. Mga kapatid, yung ating pong binabasa sa libro ng aklat ng mga gawa ay hindi po kaya ng mga parable, but this is a historical narrative. Ito ay tinulat na kasaysayan ng Israel and a history for Israel. And then what else? Makikita natin, so kung maintindihan natin na huwag natin puputulin na ang book of Exodus is a continuation of the book of Genesis. Bakit ko sinabing continuation? Naalala niyo, chapter 12 ng Genesis, tinawag ng Diyos si Abraham. And from Abraham to Abraham, then nagkaroon ng anak na Isaac, nagkaroon ng, siyempre kapal yun, Isaac, isa lang yun. And then pagkasunod, si Isaac at nagkaroon ng anak, si Jacob, si Esau. So ang kwento nakapokus kay Jacob. At si Jacob ay namatay na ang kanyang bilin, ang kanyang bangkay ay bilin nila. I'm sorry, hindi pa. Darating muna ang panahon ni Joseph. Si Joseph pala ang mamamatay na ibinili ng kanyang bangkay ay bilin nila. So, kung pag-aaralan natin ang Exodus, sila po ay may bibit ng mga buto ni Joseph. In other words, nagtapos ang kwento ng Genesis sa aklat na ng panahon na ng Ehipto na nandoon si Joseph. Sabi ng ating binasa kanina, dumating ang panahon na hindi na nila nakilala about kay Joseph. Hindi nakilala ng mga sumunod na matagal ng mga hari. Just like that, everybody listen. Kaya hindi na makikilala kasi ito pong pangyayari na to ay tumagal po from the time of Joseph papunta sa panahon ni Moses ay already 70 years. Okay? Are you listening? So, mula nang namamatay si Jose at hanggang sa ngayon darating na tayo sa panahon ng Exodus, ang nakalipas ay 70 years. Kaya may mga kabataan sa ngayon, hindi pa nakakaabot ng 50 years. Ang aking hinala ay mula ng 1986 na napatalsik si President Marcos, former President yung tatay, noong 1986 hanggang sa panahon ngayon, I think bumibilang yata ng more than 30 years na. Am I right? Pakicheck nyo nga sa inyong computation. 2023 minus 1986. Sino may mabilis sa calculator sa kanyang cellphone? So it's like more than 30 years na yata ang nakalipas. Tama ba ako? Hindi. Pali ba? Mahaba. So, yun, nakalimutan na natin ang about, walang alam ang mga kabataan about Marcos. Yung iba, sama lang sakali. Ibagsak si Marcos, nang wala siyang alam kung ano yung Marcos. So, dito, 70 years, marami nang hindi nakakaalam about Joseph. Kaya, nawalan na napitagan ang mga Egyptian sa pagtrato sa mga Israelita. So,
ito pong time na to na ang Israel ay naroon sa panahon ng mga Ehipto, ito po yung panahon, meron akong pamunas dyan. Okay. Ito po yung panahon na masasabi natin desperate time for the nation Israel. Desperate, mahirap, kawawa, at aping-api ang mga Israelites. By the way, for your information, hindi natin natababasa sa Bible, sabi ng Biblia, nang pinahihirapan daw ang mga tao, sila pa'y gumagawa ng lugar ng Ramesses, isang lugar ng pito. Wala pong 6 at wala rin pong 8. Sa lugar lang po ng pito, doon lang po sila dinala. So iba kasi bilang sa kanila, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doon sa 7, doon sila nagtatrabaho. So, at sa Ramesses ay nagtatrabaho sila. By the way, at sa pa yung Ramesses? Ramesses, sa doon yung lugar ng mga pyramid. But I tell you, sabi ng mga historian, mga geologists, ang pyramid ay nag-i-exist na kahit bago pa dumating ang time ni Joseph. Like sa lugar na yun ay maraming mga patrabaho. Kung ang mga panahon noon, ang patrabaho ay paggawa ng Egypt, o gaano kaya kahirap ang patrabaho ibinibigay para gumawa ng building sa panahon ito ng time ng Ehipto? Well, what else? Bilang mga anak ng Diyos, gaya na nakikita natin sa screen natin, bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo umiiral o nabubuhay na hindi pinano ng Diyos. Kahit pa nga, ikaw na ang nagplano, hindi ka pwedeng umiral na hindi alam ng Diyos ang iyong mga ginagawa. At kahit na ikaw ang nagplano, listen, ang Diyos ay may plano pa rin na nakalatag para sa atin. What if kung ayaw natin? Si God na nanatili naglagay ng plano. At problema, hindi mo ginusto ang plano ng Diyos. Kaya nangyayari yung mga bagay na kahit na ito yung pinano ng Diyos, hindi naman nangyayari because meron tayong freedom to choose. Meron tayong kalayaan. Ganyan ang free moral agent. The man is a free moral agent. Yung daw tao ay hindi ginawa ng Diyos na robot, meron siyang kalayaan. What else? God's direction on you. Ano yung direction ng Diyos sa iyo? Naniniwala po ba tayo ng Diyos ay may direction sa ating buhay? Sana matanggap natin ang direction ni God sa ating buhay. Kasi siya ang nagdala sa iyo, riyan. Kung ano ka, like Israel, nandiyan tayo ngayon sa Egypt. Tayo ay narito sa isang Ehipto ngayon. Ito kalagay ng kwento rito. But, listen, it is God who brought them there. Ang Diyos mismo, binawi, hiningi ni Moses kay Pharaoh na ang mga tao ay mag-worship kami sa wilderness. Allow us so we can worship and offer. Make sacrifices to our God in the desert. Tigas ng ulo ni Pharaoh hanggang sa dumating ang point, pagkatapos ng unang Passover, ay napalaya ang Israel. And then what happened? God direction on you kahit na ang Diyos ang nagdala sa iyo o kahit sa sitwasyon gaya ng sinabi ko kanina, ikaw ang may gusto. Parang ganito yan eh. Meron tayong tinatawag na perfect will and permissive will. Yung perfect will ay nagawa mo yung saksong gusto ng Diyos. Yung permissive will ay hindi yun ang gusto ng Diyos, pero nung ginawa mo yung gusto mo, hinahabagan ka pa rin ng Diyos, kaya nangyari yun. One time, may nagtanong kay Jesus, matuwid ba na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Sabi ni Jesus,
hindi nyo naiintindihan yung tungkol dyan. Kasi tatanong din nila yung bakit kay Moises. Kasi para kay Jesus, yung pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ibakitan niya kay Moises. Binibigyan pa ng kasulatan, sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ginawa yun ni Moises. Ibig sabihin, nangyari yung mga bagay na yan, pero hindi yun yung ganap na kalooban ng Diyos. I hope naintindihan natin yung kaibahan ng perfect will at permissive will. Number 3, ano ka man ngayon? And think about this bago tayo mag-aral ng kanyang mga salita. Ano man ngayon? Either ang inyong mga buhay ay in prosperity, in persecution, in period of pleasure, or in pain, dadagdag ko pa, or having a lot of possession, madaming letter P, possessions, sabihin dami mo ng ari-arian. Ano man ang buhay natin ngayon, saan ka man dinagay ni God ngayon? Bakit gusto kong malaman mo na ang Diyos ay ito. Gusto kang gamitin ni God at gusto ni God tumalaw sa anumang sitwasyon naroon ka ngayon. Kung sa sitwasyong hiwalay ka ngayon sa iyong magulang for a moment, nais ni God gamitin ka. Kung sa moment of time na nawalan ka na sa mga barkada mo, may plano ang Diyos sa iyo. Kung sa mga panahong sinasaway ka, tinuturuan, may plano ang Diyos sa iyo. Mag-aaral na tayo ng kanyang mga salita. Number 1. Tingnan natin ang point number 1 ng ating pag-aaral. What's that? Gusto ko maintindihan natin, God moved His plan through the past. Ang Diyos ay gumagawa ng kanyang mga layunin sa ating buhay sa pamamagitan ng ating mga nakalipas. Anong gusto kong sabihin? Dapat ba natin pinabalikan yung nakalipas natin? Hindi yan ang point natin. Sana yung mga nakalipas natin ay maging point natin para humakap ng mga bagong hamon sa buhay. For example, nung bata pa ako, nakakakita ko ng mga ilang estudyante na kanilang binabaon ay pretzel. Alam niyo yun? Pretzel? Yung klase ng stick na merong chocolate, coated with chocolate. It's like, ang yaman na nila, hindi po ako nakakain yan. I don't mean na, ang ibig sabihin, hindi po ako nakabili niyan. Nakatikim na po ako niyan. Dahil hindi ako nabigyan ng buo, nabigyan ako ng kinagat na. But it's okay. Nakatikim ako. And then ano pa ba? Sa mga panahon namin, meron kaming candy na ang tawag namin sa candy ay sour ball. Medyo maasim na candy, malalaki, nakakarton. Kung titingnan ko yung nakalipas, ayaw kong bumalik. Bakit nakalipas ay isang hamon sa akin para titikman ko yan pag lumaki na ako. Dumating ang panahon na ang Israel ay nagalit na rito sa ganyang sitwasyon. Kaya ano bang dapat maalala ang Israel sa kanilang sitwasyon? Maalala nila yung kanilang kasalukuyang kahirapan, pero gusto ko maintindihan natin na kahit sa kasalukuyan nating kahirapan, hindi pa tapos si God sa atin. Meron pa siyang gagawin na dakilang bagay sa ating hinaharap. Alright? Mamaya, bibigyan natin ng pansin ng mga talata ng salita ng Diyos para maintindihan natin lalo. So, ano kaya yun? Kapag tayo ay God moves His plan through the past. Hindi natin dapat ibaliwala ang nakaraan. The past demonstrate how God will work in the future. Yung pong mga nakalipas natin ay nag-aalaw kay God to demonstrate His power. It goes like this. Onesimo, ganyan ka dati. Yung iba, naiinis na sa amin. We know that. Kasi, kontrolado cellphone. Tingnan niyo yung mga nasa likod niyo, pinagdaanan po nila yan.
Pero may mga trabaho na sila. Yung dalawang matatangkad, lisensyadong mga security guard, may lisensya sila. Yung isang nasa gitna, lisensyadong accountant. Hindi, I do not know. Basta may work din ngayon si Brother Iging. I tell you this, kasi nagpaplano ng mabuti sa inyo ang Onesimo. Para bang gusto mo natin itanong sa kabataan, sabihin na natin 3 taon, 4 na taon, 5 taon mula ngayon, nasaan ka kaya? At dahil hindi ka na-involved sa Onesimo, wala kang tiyak na trabaho. Nagkokontakan kami pag natatapos na, saan may trabaho, saan may opening, nagtutulungan kami lahat. Lumabas lang na magkaroon kayo ng trabaho, sweldo na minimum. Sabi ko nga kay kay John Boy kung makukumbinsin niya yung kanyang ate, ang trabaho ng kanyang ate, it's like 300 a day. Huwag na muna magtrabaho, magkain tulog na lang. But in the process of time, pagkatapos, minimum na ang sweldo. Nag-iisa na lang naman sila, wala na yung family nila na bubuhayin, sarili na lang nila ang bubuhayin. May mga tumakas na sa amin. Binakbak ang bintana, bumakbak sa mga wire ng kuryente at tumalon. Tapos, sa pagkitaan na namin, nakauwi. And then, tumatawag na yung pastor sa amin kasi yung mga lumayas, magbibigay yun ng bad image. Sasabihin ba nila maganda image natin? Hindi. Kasi, tumakas sila So, iniisip ko tuloy, huminto kayo. Sayang, may sinimulan na kayo. Sa nalalapit na pagtatapos, kung makakating na natin yung sila may mga trabaho, ikaw hanggang ngayon wala pa rin. Paano na? May babalik pa ba natin ang kahapon? Hindi. Sayang. Salamat sa Diyos may ganitong gawain. We must not get stuck in the past. The past is a guide to us to the work in the future. Ang ating mga nakalipas, sana magbitbit sa atin para sa magandang hinahanap. Naisip niyo ba yun? Ano kaya ulam ni nanay? Ano kaya ulam ni tatay? Isa sa nag-testimony kanina, pinagpala ng Panginoon. Nag-Onesimo siya dito. Dapat uuwi na siya. Pero dahil tumutulong-tulong sila doon sa Aroma, naabutan sila ng mga German. Buti na lang, hindi si Hitler ang na-encounter nila na iba ng panahon. Kasi, kung panahon ni Hitler, hindi sila pagpapalait, ipe-persecute sila. Mga kaibigan ni Ate Mitch yun napagpala. Amen. Alam niyo, sa journey ng ating buhay, at totoo, hindi natin alam kung ano ang mga alin na pwedeng mangyari. Pero ito yung totoo. Kung lalakad tayo sa ilalim ng guidance ni Lord, tayo ay tiyak na hindi mapapahama. Kahit na nasa point number 1 na tayo at mayroon na tayong introduction, ang topic po natin ngayon ay God's plan for our moving forward. God's plan of moving forward. Ano yan? Ano pamagat natin? God's plan Moving forward. of moving forward. Andito ka ngayon, everybody listen. Andito ka ngayon, be ready. Be ready. Because God is having a great plan for your future. So it's like, be ready for what? For journey. Ang journey nila ay hindi madaling journey. Kaya gusto mong maintindihan natin, journey of life ay nakakapagod. Journey of life ay nakakapagpawis.
journey of life, nakakagutom. But I'm telling you this, while nalaroon tayo sa plano ng Diyos sa ating mga hardship of life, we call it training. Sapagkat that will make you equipped. Are you listening? Yes. Equipped. Hindi ka magiging magaling na mangingisda kung wala kang pinagdaanan. Hindi ka magiging magaling na tagapalitada. Ang palitada mo maaaring tabi-tabingin kung wala kang karanasan. Hindi ka maaaring mahusay na construction worker kung hindi dumating ang point na nagkapantos-pantos ka sa iyong mga kamay. It's all a hardship for a moment, but joy comes near after that. Darating ang pangyayari na may magandang buhay pagkatapos yan. God moves His plan through the past. Alright? So kung maintindihan natin, may plano si God sa atin. Amen? And I want you to know of this. Meron akong isang talata na pinaka-alagaan ko ng matagal na panahon na nagpapakita ng providence of God. When I say providence, listen, what is the providence of God? Pag sinabi natin the providence of God, mangyayari ang mga bagay na plinano ng Diyos sa iyo, kahit ang gamitin ng Diyos ay ang mga pangit na pangyayari sa buhay mo, itutuloy niya yon. Kahit ang gagamitin ni God ay ang klima, ang panahon, itutuloy ng Diyos ang kanyang plano. This is God's providence. Amen. Don't think that dahil providence, malapit sa word of provision. Magkaiba po yun. The providence of God. The providence of God, Israel will come to exist. Listen. Sabi ni God kay Abraham, yung lugar na yan, na kinatatayuan mo, kahit na mangyari, lumayo na kayo, matagal na panahon, wala na kayo dyan, wala na, bibigay ko sa iyo ang lugar na yan. Abraham, darating ang panahon, na gagawin ko ang aking plano, bagamat, hintay muna kayo, na darating ako sa inyo after 400 years. Naisip niyo ba 400 years? Naisip niyo? Namatay na ako, namatay na yung aking anak, namatay na yung aking apo, namatay na yung anak ng aking apo, at nagkaapo na yung aking anak. And I'm talking about God for 400 years. Pero Diyos ay tapat. Amen. Dumating ang takdang panahon pa, mahayag at lalo kadakilaan ng Diyos, at lalo maniwala tayo ng Diyos ay totoo sa kanyang mga salita. Genesis chapter 15, verse 13 and 14. Tingnan natin ang ating Bible. Pinagawa ko kay Ate Mitchell special way. Genesis chapter. Tingnan yung Bible mo. You open your Bible, Genesis chapter 15. Kapag meron kayong ball pen, sulatan nyo yung talata na yan. That is a promising, faithful God sa talatang yan. Nakita nyo na? Okay, nakapost na ba? Tingnan natin. Kahit dito na lang sa by available Google na lang. Tingnan nyo. Tingnan nyo verse 13. Tingnan nyo verse 13. Ako lang babasa ha. Pagka meron akong sinabing sabayan nyo ko. Sinabi ni Yahweh, ano yung mga anak at apo? Tingnan nyo pangalan doon sa taas. Abraham ba o Abraham? Abraham. Ang ibig sabihin niyan, sa panahong binanggit ni God yan kay Abraham, wala pa po siyang anak. Why? Hindi ba siya Abraham? Abraham pa lang. Nung nagkanak siya, tinawag siyang Abraham. Tingnan niyo. May Abraham, buti na lang nasilip ko sa taas. Sabi niya ng 13, sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at ako ay magigibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 years. Ngunit,
parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. At pag-alis nila roon, ay marami silang kayamanang madadala. Sabi ni God, yung mga anak mo, yung mga apo, yung mga tao mo, Abraham, galing sa iyo yan, lahi mo yan. Oo, isa lang ang anak mo. Pero yung isa mong anak, magkakaroon ng anak at anak at anak at anak, yung merong 12 tribes kasama si Joseph. Nagkaroon ng maraming mga anak. At totoo, listen, nung nagsimula silang makarating sa Egypto, are you listening? 5 lang po sila. Why 5? Jacob, si Raquel, at si Leah. Nakalimutan ko ang pangalan ng dalawang, yung mga asawa pa nila gaya ni Silpa. Nakalimutan ko yung isang pangalan. Alright? So, 5 sila. It's like na si Leah, gusto niyang pagkaanak kay Leah, hindi pa nagkakaanak, kaya inutusan ni Leah yung kanyang asawa, anakan mo yung ating katulong na babae. Ganon din kay Raquel. Anakan mo anak na babae. So, yun ang nangyari na lalong dumami sila. So, dumating na sila, nata-point na sila ng Egypt. Pinagpala ang buhay ni Joseph. Naging leader. Naging tagapangasiwa ng about sa pagkain ng buong Egypto. But, nung sila inaalipin roon, nakalimutan ba ni God ang Israel? Hindi. Mapupunta sila sa iba't ibang mga lugar pa, kakalingain sila ng Diyos. Ano kaya ibig sabihin ito? Pakinggan nyo to, wala ito sa aking outline. Bibigyan ko kayo ng isang napakagandang kwento. Yung pinuntahan ni Abram na lugar, ay sinabi na God, tayo yan mapupunta. Marahil yung iba makakalimutan na. Pero alam niyo ba, na pinuntahan nila yung lupang pangako, wala na po si Moses. Sino na iwan? Si Joshua. Pinuntahan nila yung Canaan, nakuha nila. And kalaunan, sa kanilang pananatili doon, galit sa kanila ang mga Palestine people. Parang mga Palestinian. Ay, by the way, bago ko makalimutan. Ang mga kaaway ng Israel ay laging traidor. Noong isang araw, nagdiwang ang Israel ng kanilang suka. Hindi yung maasim na suka. Ang pag binasa nyo yung suka ay tinatawag na sukot. S-U-C-C-O-T. Sukot. Kasi celebrate sila. Binomba sila ng kanilang mga kalaban ng mga Palestinian. Kasalukuyan sa panahon ngayon, nangyari ng isang araw, may gera po ngayon sa Israel. Hindi po natin alam, may gera ngayon sa Israel. Dagdag yan sa ating mga tuhod para manalangin tayo, protektahan ng Diyos sa Israel. Yung lupang kanilang pinalalagyan, noong mga unang panahon, wala pa silang flag. Wala pa silang sariling pera. Pero namumuhay sila sa kanilang sariling lugar na kinamumuhian sila ng kanilang kapitbahay. Sino kapitbahay? Sa bandang ibaba ng south area ay ang Egypt. Sa bandang itaas ay ang nandoon ang Lebanon. Andoon ang Iraq, andoon ang Iran. Sa gilid, sa bandang east, nandoon ang Jordan. Sa bandang likuran ng west, ano naman? Dagat Mediterranean. Kaya sabi ni Yasser Arafat, dapat yan i-annihilate yung Israel.
i-ano sila, lasunin na yan o mamatay na sila, mawala na sila sa lupa. At dumampot si Yasser Arafat ng lupa sa Israel. At sinabi niya, this land, this soil belongs to us. Ganyan po kahigpit. Itong mga Palestinian, gusto nila mamatay, mawasak ang Israel. Listen, namatay si Yasser Arafat na hindi niya nakuha. Si Yasser Arafat po ay nagtatag ng isang bansa ng tawag nila ay Palestine. Hanggang ngayon, hindi kinikilala ng United Nations. Nakikinig ba kayo? Ulitin ko ha. Merong isang bansa na Palestine ang pangalan, Palestina, hanggang ngayon, hindi pa rin recognize ng United Nations. Okay, I hope meron tayong natutunan ngayon. Now, listen. Noong 1948, pakinggan natin ninyo. Noong 1948, May 18, diniklara ng United Nations ng Israel ay isa ng sovereign country. Now, Israel na sila. Isang bansa ng Israel. Meron na silang flag. And are you listening? Sabi ni God kay Abraham, ang lupang yan ay yan. Para sa mga anak mo, para sa mga apo mo, ilisanin lahi mo dyan. Nagkatotoo ba ang sinabi ng Diyos? Kahit pagkahaba-haba ng panahon, di mo na maisip. Pero ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Nangyayam niya kanyang mga salita. Mahasa ko ang Biblia. Sabi ng Bible, ang ilog Euphrates, sabi sa Revelation, ay natutuyo. Check nyo sa internet, check nyo sa Google. Ang ilog Euphrates ay patuyo na po. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ano pa isa pang bagay na makikita ko? Ang Diyos ay nagsalita sa isang taong hindi naman kilala, tapos pagano ang taong na yun ang pangalang Hari Cyrus na tutulong sa kalayaan ng Israel. At batang kinapos. Kaya kahit na meron tayong journey, gusto kong maintindihan natin, ang daming cash na nakalagay sa likod natin. Kung minsan pa nga, hindi na kabigatan yung mga nakalipas sa atin. But listen, ano ba yan? Sa buhay natin, God's plan, what? Will come to pass even na meron tayong pinagdudugtungan na mga nakalipas. So that's the point number one. God moves His plan through the past. Number two, God moves His plan forward through His provision. Gagawin ni God na maisakatuparan ang kanyang plano sa atin ng ating forward moving sa pamamagitan ng kanyang provision. Onesimo, tingin kayo sa akin and be honest. Pagpunta ninyo rito, dala niyo damit niyo lang. Pero hindi pa kayo nagtatagal. Kung lalayas man kayo, ang dala nyo bagong sapatos, hindi nyo naman binili. God's provision. Kasi may tumakas binibig yung sapatos eh. Sana habang dala-dala yung sapatos, paano bili? Sabihin nila, God's provision. Alright? Think about this. It goes like this. Hindi nyo alam. Maglalakbay na kayo. Merong lalakbayin. At ang gustong ipakita ni God sa atin, God's provision. Kaya hindi ako nahihiya. Na ako'y nagpastor, sumunod ako sa Panginoon, ask my wife, ask my children. Sumunod ako sa Panginoon, hindi ako natakot at nag-alala, and I saw, and I see God's provision. Amen. 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 Nakita ko yung provision ni God. Ano yung sabihin ng provision? Diyan natin kunin yung salita niya. God will provide. Iba yung providence, iba yung provision. Magkaiba yan. Magkaiba ang kahulugan ng English yan. So, God's provision means
Sige, punta ka doon. Don't you know of God's provision sa ating binasa? Balik tayo sa ating mga text. Ating Michelle, subukan mong balikan natin yan at meron akong kakagitin na mga talata. It goes like this, sabi rito. Tingnan po. Oo, nalayo ang aking binuksan. Ang kadali lang. Tingnan nyo rito. Verse 20, tingnan nyo Bible. Kaya patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita. Ang mga kumadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. Sila ay pinagkaluban ng mga sariling pamilya. Madami naman ang example ng provision. Bakit yung pamilya pa ng mga kumadrona? Listen. Tingnan yung provision nila. Pag nagtatrabaho ang mga Israelites, yung trabaho nila ang gagaling. Naiintindihan niya po mga kapatid, magagaling. Maghanap kayo ng mahuhusay na tanke, mahuhusay na missile, mahuhusay na Uzi. Ano yun o Uzi, baril, pan armanite? Tanungin niyo kung anong tatak. Kapag kaya ay made from Israel, sabihin mo na sa mga katabi mo, Israel made ito. Alam nila, sigurado yung armas mo. Naiintindihan niya po? Amen. Ang Israel ay lugar na disyerto. Are you listening? Katabi nila Saudi Arabia, katabi nila Jordan, katabi nila Egypt. Listen, yan ay desert land. Pero ang Israel nakapagsusupply ng mga ubas. Sapagkat yung dating walang namumunga o nabubuhay na tanim, nalagyan nila ng irrigation. Napakahusay na kanilang mga taktika. And listen sa salita ng Diyos, sabi ng Bible. Sana naintindihan niyo yung ating text kanina. Sabi ni Pharaoh, ay, dalawang kumadrona, hindi kayo dito. Yung isa, sana naging pangalan Duwa, kasi dalawa sila, kaya lang Duwa ang pangalan ng isa. Halika kayo dito. And kaya lang ang mali, ang mali ni Pharaoh, yung tinatawag yung mga kumadrona, ano lahi? Egyptian o Hebrea? Hebrea. Tapos ano utos? Pag may mananganak, papatayin niyo yung mga anak, ha? Pero, bigo. Hindi ko alam kung bigo. Hindi ko alam yung buong istorya. Hindi ako nag-search, hindi ako sumalik-search. Pero nakalagay doon, na pinatawag sila, bakit hindi nyo napakaya ang mga ipanganganak? Sabi ng mga Hebrea, kasi po haring Parao, pag nanganganak po yung mga Hebrea, di tatakbo kami doon. Pag takbo namin doon, paano namin papatay yung ipanganganak pa lang, yung pangihilain na tiyan, tatakalin na namin, babaliin na namin yung leg. Di namin magawa eh. Pagdating doon, karga-karga na. Baka dinidilaan pa kami, nauna pa kami nanganak. Pero bilis na katwiran ng Hebrea sa Parao, sabi ng mga Hebrea. Iba kasi sila mga anak kesa sa mga Egyptian. Naintindihan niya ako nagbabasa ng Bible. Pero nahinaisip ko tuloy. Bakit alam? Bakit alam ng mga kumadrona? Baka naman yung dalawang kumadrona, listen! Baka ang dalawang kumadrona ay hindi lang tagapanganak sa mga Israelita, tagapanganak din sa mga Egyptian. It goes like this. Think about this. Ang Diyos sa kanyang providence. Providence, ha? Sinagkakatuparan niya yung kanyang plano, ano man ang mangyari. Tingnan nyo, dumadami ang Israel. Tapos, tingnan natin ang provision. Yung kung pinatawag ng Pharaoh na mga kumadrona, mga trabahador din. Trabahador din nino ng hari. Sabi, kahit sila ay naroon sa hari, sana alam natin ang paggamit sagana ang kanilang mga tinatanggap na kabuhayan. At yan ang providence, ang provision ni God. Listen! Hindi ko nabanggit.
Pinahanap ko dito sa ating pinag-usapan chapter 1. Yung chapter 1, wala kasi akong narinig na salitang Goshen o Goshen. Wala, no? Alam niyo ba kung ano yon? Yung Goshen at Goshen, yun ang pinaka-probinsya ng mga Hudyo. Buong Egypt, doon sila sa Goshen. Anyway, napupunta tayo marami sa history. Punta na muna tayo sa number 2. Unahin natin ang verse 1, salitang Egypt at Egypto. Ano yan ang ating makikita? Makikita natin na ang salitang Egypt dito ay lugar ng pagpapahirap, lugar ng kagutuman para sa mga Israelite. But listen, ang provision ni God ay naroon. Listen, number 2, hindi intention ni God. Ang kanilang persecution, number 1 pa lang tayo. Number 2 tayo. Hindi intention ni God ang kanilang persecution doon, kundi ang kanyang provision. Ang pinaka-intention ni God, habang sila ay naroon sa Egypt, listen, hindi yung, naghihirap kayo dyan, pinahihirapan kayo, hindi yung plano ni God. Pero ang ginagawa ni God sa kanila ay ang kanyang provision. Ano provision niya? Yung mga Egyptian, kulang sa talino. Pero yung mga Israelite, ang tatalino magtrabaho. Pagdating sa anakan, mas maraming anak ang mga Israelites. Tinutupad ni God noong mga panahon na yon, mabilis. Ang yung mga anak, Abraham, kakalat dyan. Kaya anong nangyari? Ano nangyari? Hinigpitan ng pero ang mga patrabaho. Siyempre, kung marami nga namang trabaho, hindi ka uwi, overtime ka, di mag-o-overtime. Alam niyo naman overtime, may overtime ba umaga? Ang overtime yung lagpas na yung pinagtrabahuan mo, di ba? Nagtrabaho ka simula ng alas 5. Pagkatapos yan, anong oras na matatapos ka, pas tanghali na marahil? Di overtime ka. Ano na mangyayari sa'yo? Mahapon na. Yung mga pagpagandilano, kaya pinau-overtime pinagtrabaho, magdagdag-trabaho, para hindi makatabi sa asawa. Naintindihan niyo ko? Mas hindi matabi sa asawa, hindi mabubuntis. Pero nangyayari, nakita nila lalo dumarami. At isa pa, pagpasakay na Bible, natakot sila sa mga Israelites, baka magdadalde at tumakas. Alam talaga nila ng Israel nagdadala ng magandang economy. Listen, kaya pag-uusapan natin yung provision, economy na nga ng Egypt, yung nakikinabang, yun pa kayang mga Israel mismo ay hindi napagpala. Pinagpala ng Diyos ang Israel at ang kanyang pagpapala ay gumagapang patungo sa bansa. Amen. Alright, next, tingnan natin. Number 3, God wants His plan forward through our pain. Kahit na nasasaktahan, kahit na nahihirapan, pinakasangkapan ng Diyos. Narinig niyo na yung awit na yun? Amen. Nahihirapan man. Ano pa? Susunod daw. Kahit pa nasusugatan. Anong susunod? Kasangkapanin mo. Naintindihan niyo awit? That is referring to the experience of Israel. Alright? May hirap, may sakit, may pait. Okay lang yan. Then for a moment, sana maintindihan ito ng Onesimo. Huwag niyo sayangin yung buhay. It's just for a moment. Listen, ang kasalanan ganito. Ang kasalanan ay panandali ang sarap at saya. Pero meron pang habang buhay na pagdurusa. Ang training ni God ay meron pang samantalang kahirapan, pagtutuwid, pait, hapdi, sugat. But after that, mahabang panahon ng sagana at kaligayahan. Amen. That is God strengthening His people. Laging ganyan. Ayaw niya ng shortcut. Hindi pwedeng shortcut. Sana kung natitira kayo 13 pa, ay 12 na lang. 12 na lang. Kasi tatlong lumayas, 15 na lang ngayon ang Onesimo, bawal na lumagpas. 12 pa sila. Delikado din yung 12. Oo, baka mabawasan ang isa. Alam nyo na ba? Alam nyo na yun.
Kapag ka may 12, tiyak may Judas. Anyway, number 3. Number 4, parang pinamamadali na, wala nang masyadong ganyan talaga sa sermon. Madalas sa mga pastor, ang lawak ng elaboration sa mga una. Pero pag alam na nila yung oras, kakapusin na naman. Number 4, God moves His plan through our obedience. Obey mo na. Lord, obey mo na. Kasi, that's better. To obey God. Sunod muna tayo. So, ano-anong naroon sa ating obedience? Gagawin daw ni God ang kanyang plano sa ating pagsunod. Listen, kung hindi nakinig si Joshua kay Moses, nakating niya kaya ang lupang pangako? Nagkaroon kaya ng lupang Israel? Wala. Kung hindi makikinig si Jesus Christ sa utos ng kanyang Ama, matutubos kaya tayo sa kasalanan? Sinasabi ko sa inyo, baka walang daigdig, ang umiiral lang ay impyerno, nagdurusa tayo. Gusto mo maintindihan natin yung proseso ni God. Pastor Lance, naging pastor kasi may Pastor Roy. Nagpastor ako sapagkat merong Rod Gonzales na pumunta rito. Pinaaral nila ako ng Shiloh Gospel Church. Pero, ang mga nakalipas na leader ay hindi magiging leader kung wala silang mga mentors sa likod mo. At gusto ko maintindihan natin, tayo po, para dumating tayo sa success, sumunod tayo sa mga namumuno sa atin. Walang anumang mabuting kahihinatnan sa mga pagre-rebelde. Numbers chapter 16, punong-puno ng mga at maraming kwento ng kamatayan ng mga tao because of rebellion. So, let's follow God. Israel, nasa panahon tayo ng Egypt, kahirapan man, wala tayong magagawa kundi sumunod sa Diyos. And then next, tingnan natin ulit ang kanyang mga salita sa kanyang point sa atin. For sure, we have been tested with our obedience to God as believers. Tama? Ang dami ng testing dumating sa atin.